without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumiibig. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, no, I will not allow the NTC to grant them the permit to operate unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020 nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Lucio Tan has almost billion 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyong-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability.